ng DILG Cavite bilang pasado sa 2025 Good Financial Housekeeping Assessment. Ang mga pagkilalang ito ay hindi lamang para sa ating pamahalaan. Ito ay pagkilala sa bawat silanggenyong tapat na nagbabayad ng buwis at nagtitiwala sa kanilang pamahalaan. At ang pinakamahalagang bunga ng maayos na pamamahala ay makikita sa pagtaas ng ating lokal na koleksyon. Mula sa mahigit 971 million pesos na koleksyon noong January to June 2025, umabot ito ng mahigit na 1 bilyong piso sa parehong panahon ngayong 2026. May pagtaas na mahigit 80 milyong piso katumbas ng 8.18% increase. Hindi po ito simpleng pagtaas ng bilang. Ibig sabihin, ito ay mas lumawak ang kakayahan ng ating pamahalaan na bonduhan ang mga programa. Kasabay ng paglago ng ating kita ang patuloy nating pagpapalakas ng ating ugnayan sa sektor ng negosyo. Sa kauna-unahang pagkakataon, isinagawa natin ang First Silang Business Summit. Katuwang ang Silang Chamber of Commerce na pinamumunuan ngayon ni Sir Christian Laines. Christian Laines, sir. Bilang pagkilala sa ating mga taxpayers at pagpapatibay ng ating pagkipag-ugnayan sa mga negosyong katuwang sa pag-unlad ng ating bayan, nais kong personal na pasalamatan ang ating top 10 taxpayer na patuloy na nagtitiwala at namumuhunan sa bayan natin. Alphamart, Toyota, Stanley Corporation, Daikin, Albeo, Kataylan, Wilcon Depot, Adidas, Lepestin Trading at ang Ayala Land. At sa lahat ng taxpayer, sa inyong lahat, maraming salamat po. Bunga ng lumalawak ng pagtiwala ng ating business community, patuloy pong tumaas ang ating koleksyon mula sa business taxes. Mula mahigit 391 million noong January to June 2025, umukit ito sa mahigit 441 million ngayong January to June 2026. Katumbas ng 12.83% growth. Ang tiwalang ito ay makikita rin sa dami ng bagong negosyong nagbukas sa ating bayan. Noong 2025, nakapagtala tayo ng 814 na bagong negosyo. At ngayong 2026, mula Enero hanggang Mayo pa lamang, 724 na bagong negosyo na agad ang naitala natin. Kabilang po dito ang mga malalaking negosyo, ang Inoki Mushroom Farm, ang kauna-unahang commercial scale mushroom farm sa Pilipinas na matatagpuan natin po rito sa Barangay Lalaan 1 na ibinida din ni Presidente Bongbong Marcos sa kanyang huling zona. Ang Strips Limited Company ay nagtatayo ngayon sa Barangay Maguyang ng magiging biggest cold storage facility sa Calabarzon. Sila po ay meat cutting plant na accredited ng National Inspection Service. Ang BCGT Realty Corporation, na kilalang malaking realty lessor na nagtatayo ngayon ng 9 industrial warehouses at commercial spaces sa Barangay Maguyang. Ang Eco Essentials Food Corporation, na major distributor ng Copico na nagtatayo po sa Barangay Kaong at Barangay Tibig. Ang Hanmin Ventures Realty na major food manufacturing project ay nagtatayo naman ng pabrika muli sa Barangay Maguyang. Kamakailan lamang nagsimula ang Shore sa Silang, isang negosyo na nagsasagawa ng fabrication at repair ng heavy equipment, kabilang ang bucket ng backhoe at chassis. Nasabayan na rin natin ang ilan sa mga bangko at kilalang national at international companies, kagaya ng Security Bank, Pizza Hut, Home Depot, Anytime Fitness, Mitsubishi at Suzuki.
Titiyakin po natin na 70% ng magiging manggagawa sa mga negosyong ito ay mga Salenggenyo. Vice Mayor Matt, ito ay isang ordinansa iyong ipinasa nung ito ay nasa Sangguniang Bayan. Ang mga investment na ito sa ating bayan ay refleksyon ng lumalagong tiwala ng mga negosyante sa ating maayos na pamamahala. Natapos na rin natin ang general revision ng real property assessment. Isa sa pinakamahalagang naging tagumpay ang pagkumpleto ng ikalimang pangkalahatang revisyon ng real property assessment noong Mayo 15, 2026. Sa nagsilbing mahalagang hakbang upang matiyak na ang lahat ng pagtatasa ay naaayon sa umiiral na batas at sa kasalukuyan kalagayan ng mga ari-arian. Batay sa pinakahuling tala, ang kabuuang lawak ng mga lupang na ideklara sa munisipalidad ay umabot na po sa 162 million metro kwadrado. Sa kabuuan ito, mahigit 157 million metro kwadrado ang kabilang sa mga nabubusan at ang iba naman ay exempted sa pagbubuwis. Alinsunod po sa Local Government Code, ang mga lupain at ari-arian para sa mga religious at charitable educational ay hindi pinapatawan ng buwis. Naitala ang kabuang 126,193 mga unit ng real property. Mula rito, 123,000 ang mga taxable real property units. Samantala, ang kabuang market value ng lahat ng naitalang real properties ay umaabot sa mahigit 147 billion pesos. Billion po at billion pesos. Kabilang dito ang mahigit na 139 billion pesos na market value ng mga taxable properties at ang natitira naman ay exempted properties. At ang mga halagang ito ay sumailalim sa patuloy na pag-unlad ng halaga ng mga ari-arian at nagsisilbing mahalagang batayan sa pagpaplano at pagpapaunlad ng lokal na pamahalaan. Sa usapin ng assessed value, naitala ang kabuang mahigit 39 billion pesos kung saan mahigit 37 billion pesos ang mula sa mga taxable properties. Ang mga datos na ito ay nagsisilbing mahalagang batayan sa tamang pagsingil ng buwis sa real property at sa pagpapalakas ng lokal na kita ng ating munisipalidad. At lalo pang lumawak ang oportunidad ng silang sa pagbubukas ng Cavite-Laguna Expressway. Subsection 3 na personal na pinasinayanan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ang maayos na pananalapi ay hindi kailanman naging dulo ng ating layunin, kundi ang simula ng pamumuhunan sa kinabukasan ng atin at inyong mga anak. Kung ang maayos na pananalapi ang naging pundasyon ng ating pamahalaan, ang edukasyon naman ang ating pinakamahalagang pamumuhunan. Alam niyo po, naaawa po ako sa mga batang umuwi ng madilim nang dahil sa kakulangan ng classroom. Nag-shifting schedule po ang mga bata. Kaya para tuldukan ang class shifting, halos sabay-sabay nating pinatayo ang mga karagdagang school building. Kabilang sa mga natapos na ang Sabutan Elementary School, General Vito Villarmino Integrated National High School na pinangalanan ang building sa pangalan ng dating Principal Ginang Belen Carranza Batingal na aking tiyahin na isang nanay ni Vice Gigi Batingal Loyola. Ang Pasong Langka Elementary School, ang Baliti 2 Elementary School, Baliti First Elementary School, Munting Ilog Elementary School, at ang Munting Ilog Integrated National High School. Tibig Elementary School, Pulong Bunga Elementary School, Bulihan Site and Services Project Elementary School, Kaong Elementary School,
Bliss Elementary School sa Barangay Bigados at ang Iba Elementary School. Kasalukuyan na pong nagagamit ang mga classroom na ito. Ang construction ng 5 pang school building, ang Maguyam Elementary School, Inchican Elementary School, Baligawan Elementary School, Kaong Integrated National High School, at ang Lumil Elementary School. Personal din po akong humiling sa Compass Maritime ng dagdag classroom para sa Paligawan Elementary School. At nangako po na silang magdadagdag pa ng marami pa. Maraming salamat po sa Compass Maritime. Compass Maritime, andito po kayo? Okay. Lubos po tayo nagpapasalamat kay Governor Abeng Remulla at sa pamahalang panlalawigan ng Cavite. Siyempre, ito ay sa inisyatibo ng ating dalawang board member na parehong napakagaling, Board Member Ivy at Board Member Idel, sa dalawang bagong school building na kanilang pinagkaloob sa ating bayan, ang Puting Kahoy Elementary School at Lumil Integrated National High School. Maraming pong salamat. Gayon din, taus-puso ang ating pasasalamat sa ama ng Carsigma. Walang iba si Congressman Roy Loyola, na patuloy na naglalaan ng pondo para sa mga karagdagang school building sa ating bayan. Ang Luksuhin Elementary School, Pulongbunga Elementary School, at Santol Elementary School. Nais natin magpasalamat sa Department of Education sa pangunguna ni Education Secretary Sani Angara at ang ating kababayan, Undersecretary Attorney Peter Irving Corbera, sa kanilang patuloy na suporta. Magpapatayo po ang DepEd ng mga school building sa bayan ng Silang, particularly sa Pulongbunga Elementary School, Santol Elementary School, Puok Elementary School, ang bagong bubuksang eskwelahan sa Bukal Elementary School. Panibago na naman pong school building ang pinaka-spoiled na eskwelahan sa bayan ng Silang, ang Munting Ilog Integrated National High School, ang Maguyam Elementary School. Gayon po ulit ang Munting Ilog Elementary School na pinangako ni Yusek Peter Corbera. Napakabuenas po ng Munting Ilog. Gawang dyan po nagkanegosyo si Yusek Peter Corbera. Sapagkat ang ating layunin ay malinaw, ang tuldukan ang kakulangan sa pasilidad at wakasan ang shifting schedule ng mga pampublikong paaralan ng Silang. Kaya sinamahan po natin ang bagong tables and chairs para sa mga estudyante at guro at mga bagong classroom. Mga guro, tatanggap din po kayo ng laptop kasama ang mga principal bilang suporta sa mas makabago at mas dekalidad na pagtuturo ng ating pampublikong paaralan. Pinalawak din natin ang suporta sa ating mga mag-aaral sa basic education. Noong 2024, nagsimula tayong mamigay ng 1,100 uniform allowance sa kindergarten hanggang grade 6 ng 2025. Isinama na rin po natin ang junior high school. Ngayong 2026, kasama na rin po ang lahat ng mga senior high school student sa tatanggap ng 1,100 uniform allowance. Yan po ang taxes na binabayad ninyo. Nagbigay din tayo ng libreng PE uniform sa mga daycare pupils. Nagbigay din po tayo ng 2,500 pesos educational assistance sa 10,000 indigent college students.
Isa sa programang pinakamalapit sa aking puso ay ang Scholar ng Bayan ng Silang. Sa bawat batch, daan-daang kabataan ang kumukuha ng qualifying examination. Ito lamang nakaraang Mayo. Meron pong 700 na nag-exam. Kaya lamang po, 50 lamang po na scholar ang papasok sa bawat batch. Isa sa mga sandaling hindi ko malilimutan ay nang aking dalawin ng isa sa ating scholar ng Silang. Pagpasok ko sa kanilang bahay, nakita ko ang kanilang kalagayan. Doon nagsisikap mangarap ang isang batang determinado pa rin makatapos ng pag-aaral. Hindi ko po ikinahihiyang sabihin sa inyo, napaiyak ako kasama si Ate Susan, malaking umiyak. Kaya naman po agad kong tinawagan ang ilan kong personal na kaibigan upang maipagawa ang kanilang bahay. Hindi po ito proyekto ng munisipyo. Hindi po ito pondo ng bayan. Isa po itong personal na pagtugon sa isang pamilyang nangangailangan. Lahat na ang tunay na serbisyo publiko ay hindi lamang nasusukat sa mga programang inilulunsad. Nasusukat din ito sa kakayahang makiramay at kumilos kapag may nangangailangan. Ang Scholar ng Silang ay higit pa sa tulong pinansyal. Ito ay pagkakataong baguhin ang buhay ng isang pamilya. At kapag ang isang scholar ay nagtapos, hindi lamang diploma ang kanilang iuwi. Dala nila ang pag-asang iahon nila ang susunod na henerasyon ng kanilang first batch. They are already in their 4th year college na makakapagtapos na po itong darating na taon. Hindi lamang sa loob ng silid-aralan ang unlad ang ating kabataan. Sa pamamagitan ng Local Youth Development Office, ang nakinabang sa mga libreng serbisyong medikal at ang ating rural health unit. Mas inilapit natin ang serbisyong medikal sa pamamagitan ng medical mission. Inatindi natin ang libreng dental services at libreng daycare para sa ating mga kababayan. Yung mga dating hindi nakakangiti, ngayon po ay nakakangiti na at gumanda sila. Patuloy din ang pamamahagi ng libreng gamot, libreng animal bite vaccination. Naglunsad din tayo ng libreng tuli, buntis congress at formal na din nabuksan ang ating lying-in sa rural health unit. Noong ako ay vice mayor, palamang kasama ang mga membro ng Sangguniang Bayan na aking kasama. Kasama rin si Vice Chris, yung siya ABC President palamang. Marami sa ating mga kabayan na nagsasabi ng isang problema. Kapag may emergency, wala silang maipambayad sa ospital. Nung ako ay nasa military at sa kapulisan, maraming mahihirap ang hindi ginagamot sa pribadong ospital. Kung walang pang-deposito. Madalas ang unang hinahanap ay deposito. Kaya isinabatas ko po ang pinangalanan ni Konsi Jungjang Batingal na kung tawagin ay Karansabin. Sa ilalim ng programang ito, nagbibigay ang ating pamahalaan ng 10,000 hospital deposit assistance upang hindi maantala ang agarang pagpapagamot ng ating mga kababayan sa oras ng emergency sa 4 na partner private hospitals. Ito po ay ang St. Masinod Hospital, Velasco Hospital, Estrella Hospital, at ang Silang Specialist Medical Center. Mula Hulyo 2025 hanggang Hunyo 2026, maraming silanggenyong agarang natulungan ng ordinansa at programang ito. Hindi natin kayang pigilan ang aksidente o karamdaman
Ngunit kaya natin tiyakin na walang silang genyong mawawalan ng pag-asang mabuhay dahil lamang sa kakulangan ng perang pang-deposito. Ako ay si MC Villela, asawa ni Villela, na nakatanggap ng 10K galing kay Mayor Ted Caranza nung hospital ng asawa. Tapos sa iyak po kami. Kasi tumas po yung dugo niya, tapos nagpapitik na po yung mahina na po yung tibok ng puso niya, hirapan po siya muna. Ang naging namin, mga 8,000 plus yata kung yun namin. Tapos yung book, na lang kami na wala kaming binayaran. Nagpapasalamat po ako kay Mayor Ted Caranza sa amin para po makalabas kami sa ospital na wala po nagkakasa. Natapos na rin ang Phase 1 ng silang public hospital at kasalukuyan na kung nasa Phase 2 ang konstruksyon nito. Sa patuloy na banta ng dengue, hindi tayo naghintay na dumami ang kaso bago kumilos. Nagsagawa tayo ng misting operation sa mga barangay, indoor at outdoor residual spray sa mga pampubliko at pribadong paaralan, daycare centers at health facilities. Nagsagawa rin tayo ng orientation para sa ating mga barangay health workers, barangay nutrition scholar, upang higit pang mapalakas ang dengue prevention sa antas ng ating komunidad. Nag-distribute din tayo ng mga anti-dengue commodities. Hindi lamang kalusugan ng tao ang ating pangangalagaan. Responsibilidad din ang pangalagaan ang kalikasan na siyang nagbibigay buhay sa ating komunidad. Nagsagawa tayo ng mga river cleanup, tree planting activities, kabilang ang tree planting for marriage certificate, joint tree planting activities, katuwang ang ibang mga ahensya at institusyon. Patuloy rin isinasagawa ang regular cleanup drives. Bilang bahagi ng ating pangmatagalang nagkakain, binuo ng bayan ng Silang ang isinagawa din po ang road reblocking sa Sabutan, Paliparan Road, Poblasyon 5, San Vicente 1, Lumil, Tubuan 1 at Sabutan, Kaong Road. At road concreting sa Barangay Pulong-Saging. Patuloy din po ang pagpapaayos natin ng mga drainage system. At nagsimula na din po ang rehabilitasyon ng ilang multipurpose halls. Nagpapasalamat din po tayo muli kay Congressman Roy Loyola sa mga pinagawa niyang farm to market roads. Nag-groundbreaking na din po tayo ng Pulungbunga Pumping Station ng Silang Water District at Prime Water. Ongoing na po ang drilling dito. Ito po ay para sa improvement ng supply ng tubig sa Barangay Pulungbunga, Barangay Pulong-Saging at Barangay Balite 1. Ang bawat proyektong ating natatapos ay isang panghakbang tungo sa isang mas ligtas, mas maayos, at mas maunlad na sila. Samantala, ang mga pagkilalang natanggap ng ating pamahalaan hindi natin itinaguyod para sa karangalan lamang. Ang mga ito ay bunga ng sama-samang sipag, disiplina, at tapat na paglilingkod ng bawat kawani at ng bawat silanggenyo. Kabilang mga pagkilalang ating tinanggap ay ang outstanding stakeholders mula sa Department of Education Region 4A. At sa amin pong pagpupulong, susolusyonan po natin kasama ang Silang Prime Water, Silang Water District, ang daig ng ating mga mamamayan sa iba't ibang barangay tungkol sa supply ng tubig. At bilang inyong lingkod, talaga po hindi natin tinantanan ang Prime. Kaya po gagawin ang installation